citizenship muna, then saka ako mag-dual. Saka mag-dual citizenship. BG, sige sisikoy, free send. Ganun pala. Ganun, parang ang ano naman nun. Dito kasi sa Croatia, guys, once na may ano ka, so tinanong ko kasi yan, yung rules na yan, tinanong ko sa asawa ko, sabi kong ganyan. What if naman, ako yung unang mamamatay, sabi kong ganyan. Kasi mamatay naman talaga tayo, ano tingin nyo sa atin, immortal? Maglalako talaga tayo sa mundong ibabaw, guys. Kung gusto mong mag-residente dito, mag-aral ka ng, oo, ng, kung gusto mong maging residente, mag-aral ka ng year no? Ay, grabe. Kahit kasal ka, Tito Nels, kahit kasal ka, ganun yun, kahit kasal ka, kailangan mo pa rin mag-aral. Dito kasi, oh no, ang pangit ng rules. Kasi dito sa Croatia kasi, once kinasal ka na sa lokal dito, first, meron kang permanent residence, first, temporary residence ka. Pero under husband visa ka. So, walang pwede magpa-uwi sa'yo. Wala. Then, after ng 4 years, pwede ka nang mag-grant na yung permanent residency mo. So, hindi ka na magre-renew. Every 2 years kasi ang permanent residence ay ang aking temporary. Every 2 years. Ay, ang pangit nga. So, parang wala kang rights. Wala kang rights kapag nag-asawa ka ng lokal. Ang tindi naman ng rules na yan. Maliban na lang kung wala kang anak. Pero kung may anak ka, so si anak mo ang magiging, magbibigay sa'yo ng visa. Pero pangit pa rin. Kasi bakit? Bakit? Dito kasi, matik yan, pag nag-asawa ka, may temporary residence ka. Then, after ng temporary residence, bibigyan ka ng police like ako, binibigyan ako ng 4 years. So, 2 years renewable yon. Kaya nga, visa sa anak mo magagaling ang visa. Ang pangit. Ang pangit ng rules. Kasi dito nga, 2 years, then after ng 4 years ko, actually ngayon 2026 na no, bago matapos ang 2029, mag-apply na ako ng permanent residency. So, once okay na yung permanent residency, then mag-apply naman ako ng citizenship. Di ko lang sure kung matik na ba mag-apply ng dual kaysa i-ano ko muna. Ano tawag doon? I-revoke? Ano nga yung tawag doon? May term yan eh. Yung aking pagka-Pilipino. Then, saka ko mag-apply ng i-reacquired ko ulit. Hindi ko lang alam kung paano yung sistema sa ganun. Magtatanong pa ako sa embassy regarding doon. So, matagal pa naman. Kaya, okay lang. So, kung iisipin ko, ang tentative, ang mga expected dates talaga niyan, mga 20, 30, 31, ganyan. Saka ako magiging citizen dito sa Croatia. Pero, kung may property ka dito, may rights ka. 1 minute guys, sana kapin. May rights ka magstay dito kung may property ka. Like ako, may kalahati na ako sa property ng asawa ko. So, may rights ako magstay dito. So, ganun yun. So, ang laki ng pagkakaiba ng rules dyan sa Israel pala. So, guys, sa mga nagbabalak mag-aasawa ng Israeli, mag-asawa na lang kayo ng European. Oo. Kasi, ang counted pala niyan is yung kung ano lang yung napundar nyo na mag-asawa na kayo. So, ibig sabihin, wala kang mamanahin from before. No. So, ibig sabihin, what if walang asawa yung guys, premiere na. So, continue natin yung ating kwentuhan about rules and regulations about sa mga pag-aasawa sa ibang bansa. Kung